Samboy Lim, Ronnie Magsanok at si Rodney Santos. Ilan lang sila sa PBA stars na minsang hinangaan ng maraming Pilipinong basketball fans. Kamusta na kaya sila matapos ang kanilang karera sa hardcourt? Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, hindi na nga siguro natin mabibilang yung mga kabataan, lalong-lalo na yung mga lalaki na minsan nangarap na maging professional basketball players. Sampay sa kanila ng mga ex-PBA superstars na nakausap natin kung ano man daw yung hirap na pinagdaanan nila bago makapasok at para makatagal doon sa liga. Ganoon din daw yung mga pagsubok na nag-aabang pagkatapos ng kanilang karera. Sa tikas at liksi niya sa loob ng basketball court, tinaguriang The Slasher ang 6'2 shooting guard mula sa Bulacan na si Rodney Santos. Sa 13 seasons, 4 na kupunan at 8 championship titles na nilaruan niya sa PBA na bago ang takbo at estado niya sa buhay. Lalo na raw nang minsan siyang nakatikim ng halos kalahating milyong pisong sahod kada buwan. Kasi minsan nga lang, hindi mo magagawa yung gusto mo. Like, kakain ka ng fishbowl sa labas, na dati nagagawa mo ngayon, siyempre titingin sa'yo. Ipon lang ng ipon. Ipon lang ng ipon. Basta maging secure ka lang sa sarili mo, maging secure ka lang sa magiging family mo. Kasi at this age, at this time, pag gano'n ang sweldo mo, lumalaki na, ang daling bumili ng kahit ano eh. Talagang matitempt ka talaga. Dahil hitik ang larong basketball sa baldahan at salyahan, hindi na raw masama ang tumagal ng hanggang 10 taon sa profesyong ito. At gaano man daw kahusay ang isang player, superstar man o hindi, darating at darating ang panahon na masasapawan sila ng mas bata at mas maliksing manlalaro. Last play 2010. So, siguro mag-renew ako ng kontrata, sabi ng boss ko, Boss JB, Bailon. We have a role for you. So siguro nakita niya rin na ako gusto ko maglaro. Pero kumbaga siguro kung tinuloy ko yun na maglaro ko sa ibang team, baka ngayon siguro wala akong work. Siguro importante yung thinking na when to stop, kung hanggang saan na lang yung talagang okay na to, tama na to. Kesa dumating yung point na sisigawan ka na ng tao, wala ka na. Dahil pag naglalaro ka, ina-expect nila yung dati. Yun naman importante sa aming mga nag-retire, yung work after PBA. Pero sadya raw hindi matalikuran ni Rodney ang basketball, lalo pat ambassador siya ngayon ng pinakahuli niyang koponan. Pero sa extra niya mga oras, umi-score naman siya ng todo sa sinimulang negosyo bilang wholesaler ng children's diapers. Ang iba pang basketball legends, nagsimula naman ang kani-kanyang summer basketball clinic gaya nina Eric Altamirano, Ronnie Magsanok at Samboy Lim. Kayang-kaya pa rin daw nina Coach E, Coach Mags at Coach Samboy na magbahagi ng kanilang galing sa basketball. Sa PBA, nandun na yung mga players sa PBA pero parang kulang pa rin sila sa fundamentals eh. So I attribute that dun sa siguro when they were kids, hindi sila talaga naturuan ng proper fundamental. Merong beginners, may intermediate, may advanced. Kung ano yung kailangan nila, kung anong level sila, we see to it na yun yung tinuturo namin sa kanila. This camp is just an instrument to help these young kids discover that there is more to life than social network and playing with the laptop. Payo naman ni Rodney sa mga nais sumunod sa kanilang mga yapak, iukit sa puso at isip ang matalinong diskarte kahit pa sa labas ng court. Very risky basketball. Isang ganun lang, pwede ka mawala 1 year, 2 years. Pagka medyo malas-malas ka talaga. Huwag nilang gawing motivation yung pera. Kasi pag naging motivation mong pera, wala na, tapos ka na. Hanggat wala ka pa nararating pili mo, wala ka pa na-accomplish sa sarili mo, wala ka dapat ipagmalaki. Stay humble. Okay, Jessica, bottom line daw, kahit na minsan silang tinilian at hinangaan, ay hindi naman daw sila nalalayo dun sa mga simpleng empleyado lang. Kailangan daw nilang magpursige, kailangan daw nilang maghanda, at syempre kailangan daw nilang mag-impok. Jessica? Maraming salamat, Cedric Castillo.